Ayan ha, yung ating content patungkol doon. Dito naman tayo sa West Philippine Sea. Oy, speaking of West Philippine Sea, kumusta na kaya si Marcoleta? Kawawa naman siya. Putang ina niya, buti nga sa kanya nakulong. Congrats. 'Di ba? Parang tayo pa yung masama. Hindi na ako maawa, oy. Kaawaan mo, binastos mo naman. Hindi wala na. Oh, masama pa rin ako. Hindi na ako maawa. Diyos ko, gagawin pa tayong makasalanan ni Hanilit. Kaawaan nyo na lang kahit hindi nyo narespetuhin. Kawawa naman si Tatay Digong. Putang ina niya, buti nga sa kanya. Ay di masama pa ako. Congrats. Di ba? O ito na. Kumusta kaya si Marcoleta? Ang sabi niya wala daw West Philippine Sea, guni-guni lang ng Pilipino. E ano to? Planning a trip? Ano tong nasa mapa? Download now. Wait lang, may ads. Yung South China Sea sa Google Map ay West Philippine Sea na ang nakalagay. Nakakatuwa. Pinusuan ko nga kanina nung sinend nyo sa group chat So, Ang ganda. Kaya marami nakadiscover kayo na kaya na-alerto yung mga news agencies. At chinek nga yan at lumalabas nga na West Philippine Sea na yung nakalagay doon sa Google Maps sa Google Map kapag tignan nyo. West Philippine Sea na. Ba't sabi ni Marcoleta, hindi totoong may West Philippine Sea. Walang West Philippine Sea. Tayo lang Pilipino may gawa-gawa niyan. Katang isip nyo lang yan. Superstitious nyo na lang yan. Fictitious ba ang tawag doon? Gawa-gawa nyo na lang yan. Ayun na, Marcoleta, may West Philippine Sea na. Wala na, Marcoleta, hindi talaga kita iboboto. Alam niyo, sa totoo lang sabi ko sa inyo, ang Pilipinas talaga ipinagpala. Ang Pilipinas talaga hindi pinapabayaan ng Diyos. Yung mga masasamang tao, pinapaaresto at dinala sa ibang bayan para hindi na makapanggulo. Yung mga maiitim ang budhi, hindi na ibuboto at hindi na magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Di ba? At higit sa lahat, yung China, di ba? Na inaapi ang Pilipinas, binubomba ng water cannon, tinataga ang daliri ng Coast Guard, binabangga ang mga barko, umiikot-ikot sa mga sa ating exclusive economic zone, at binabantaan pa tayo at sinasabihan pa tayong spy daw ang Pinas na pumunta sa China. Putang ina, nung i-spy natin dun sa China, puro magpeke ang gamit nila. At ito pa, bukod sa meron ng West Philippine Sea sa mapa na hindi na matanggi ng China, meron pang Tarepa. Naku, ang hirap. Ano bang ibig sabihin ng Tarepa? Ng China at Amerika. Patungkol sa Tarepa. Kita nyo, West Philippine Sea meron na. West Philippine Sea. Ito na, mga kababayan. China versus Amerika. Nako. Ano bang ibig sabihin ng tariff war? Nako. Ay, nako, makakaloka. Mga kababayan. Ngayon, i-explain natin, ano bang ibig sabihin ng tariff war? Ng China at Amerika. Kung bakit nagkakaganon na parang binabawi ng China ang lahat ng produkto nila at kinukuha ng Amerika ang lahat ng produkto nila sa China. Actually, sa India nag-umpisa yung kumalat na balita na hinakot ng Apple yung 1.5 million na cellphone na Apple, hinatid sa loob ng 24 hours. Lahat ng paninda ninyo kunin. Kasi lahat ng negosyo sa ibang bansa, taasan natin ang tax. Di ba? Pag inalis lahat ng confidential fund ng mga nakaupo sa gobyerno, wala nang tatakbo. Di ba? Yun ang totoo, mga kababayan. Kasi wala nang sila makukuha Ito mga kababayan. Ini-explain ito ng isang batikan na ano bang ibig sabihin ng tariff war. Hanapin natin si anong pangalan nung reporter na yon sa tariff war. Wala na dito
1PH yun eh. Explain. Tariff War Explain. Alam ko napapanood ninyo eh. Kay ano yun? Sinong pangalan nun? Si Ed, yung reporter ng News 5. Mga kababayan, na in-explain niya yung patungkol sa tariff. Hindi ko na makita dito eh. Explain by ano? Paki-comment nga mga kababayan para malaman ng taong bayan kung anong ibig sabihin ng tariff war. Si Dilingaw. Ed Dilingaw. Ed Dilingaw. Sige. Ed Lingaw. Lingaw pala. Ito, ini-explain niya dito kung anong ibig sabihin ng tariff war. Ito na. So, who really owns the islands in the South China Sea? Well, basically, it depends on who you ask. The Philippines, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Taiwan, and Brunei, they all claim parts of that vital sea lane, while China, with its controversial and expansive... OMG! Wait lang ha, mga kababayan. Si Ed Lingaw pala yun. Explain sa tariff war. Maganda kasi siya mag-explain. Sa totoo. Ano ba itong 9-dash line na ito at bakit parang ang laking bagay sa atin? Ang dami nga sa atin, hirap na sa Waze, pa kaya? Balikan lang po natin yung kasaysayan. Itong 9-dash line, nagsimula pa lang 11-dash line. At ang may pakana po nito, hindi ang Chinese Communist Party, kundi ang Kuomintang, ang Chinese Nationalist Party na kalaunay nagtayo ng gobyerno sa Taiwan. Ito po ang original na 11-dash line na ginuhit ng Chinese. Hindi ko alam tong ano nila eh. Ito. News Explain Ed. Ito ha, News Explain Eds, mga kababayan. Sige. Dito para maano natin, mapakinggan natin kung ano ibig sabihin at paano kinarma. News Explained. Ayan. Ni Ed yung tariff war. Ito na. Ang tawag ni Donald Trump dito ay Liberation Day. Araw daw na bumawi ang Amerika dahil sa mga trade imbalances nito sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Particular po sa issue ng mga taripa. Sa matagal kasi na panahon, ginigit Trump na dehado ang Amerika pagdating sa taripang pinapataw ng ibang bansa. Sa pinakamadaling paliwanag, ang taripa po ay ang buwis na pinapataw ng isang bansa sa mga inaangkat nito mula naman sa ibang bansa. Halimbawa lamang, kung magpataw po ang Amerika ng tariff rate na sabihin natin 10% sa mga produkto ng Pilipinas, ang produkto pong binenta natin ng 100 piso sa Amerika ay papatawan po ng 10 piso o 10% na taripa o buwis. So ang dapat na 100 pesos lamang, magiging 110 pagdating sa Amerika. Ang epekto po niyan, mas mahal ang pag-angkat ng produktong Pilipino papunta po sa US. Ang mas malaking taripa ay ginagamit din madalas para pabagalin ang pag-angkat ng mga imported na gamit. Mas malaki kasi ang taripa, siyempre, mas tataas ang presyo at mas kaunti tuloy ang mga bibili. Ang talaga pong makakaramdam ng epekto niyan ay yung exporting country. Mas tataas kasi ang cost of exporting at pababa po yung demand. Para man sa lokal na ekonomiya, maaaring lumago ito dahil wala na masyadong kompetensya sa mga imported goods. Ang ginawa po ni Trump... So dapat pala ganyan ang gawin natin sa ating bansa, no, mga kababayan, katulad sa ginawa ni Donald Trump. Bakit? Para maiwasan natin na bumili ng mga produkto na peke naman, 'di ba? Katulad niyan, halimbawa, meron tayong imbensyon na bumbilya. Halimbawa nakaimbento tayo, example bumbilya or ballpen. Halimbawa, itong ballpen, ibibenta natin ng 10 piso lang at maraming negosyo at maraming produkto na sariling atin, mabibili natin. Hindi na natin kailangan umangkat pa ng China ng planggana, takuri, baso, kawali. Kung bumagsak, wasak naman. Diba? Tas ang mahal-mahal pa. Kasi made in China, peke. Katulad niyan, bibili ka ng cellphone. Cellphone. Google Pixel. Pag sa US, $17 lang. Tapos pag bumili ka, galing China, $80. So, lugi na, peke pa. Diba? Mas mabuti siguro kung sariling produkto natin. Diba? Kaya, tayong mga Pilipino, hindi tayo mahihirapan. Nakakatulong pa tayo sa ating ekonomiya. Diba? Dapat ganun. Diba, Mansi Chan? Dapat ganun ang mangyari. At least,
Tayong mga Pilipino, katulad niyan, may nakikita ako mga kababayan, meron tayong mga kababayan na nasa loob ng kulungan na gumagawa ng bag, gumagawa ng flower vase, gumagawa ng bracelet. At least yung mga yon napapakinabangan. Katulad sa atin, meron tayong mineral water na tinatawag nating Summit. Meron tayong Nature Spring. Tag 10 piso lang yun, di ba? 12. Ngayon, nagugulat ako nung nakaraan, kumain ako sa isang sangyupsal, 80 pesos ang tubig nila, nasing laki lang naman ng Nature Spring kasi daw galing Korea. Wala namang pinagkaiba sa tubig, iihi lang din naman. Bakit mo kailangan bumili ng tubig na Bibian kung meron namang Nature Spring? 10 lang. Di ba? Bakit natin kailangan bumili ng Chanel na bag kung meron naman tayong bag na Abaka? Diba? Pariho lang naman purpose nun. Bakit ka bibili ng sapatos na nagkakalaga ng 15,000 kung iapak mo lang naman sa tae? Bakit ka bibili ng electric fan na ang volume 1, 2, 3 lang din naman? Diba? Bakit ka bibili ng tablet na nagkakahalaga ng 80,000 kung meron namang tag 150 lang sa Divisoria? Nakatulong pa tayo sa ating ekonomiya, nagkakaroon pa tayo ng trabaho. Bakit ka mangutang sa Bombay kung meron namang lending app na one hand na hindi ka padadalhan ng bulaklak ng patay? Bakit ka mangutang sa Bombay na binili nila sa Divisoria ang thermos 300 pag ipautang sa'yo 700 na? 20-20 pa a day. Diba? Alam niyo, sa totoo lang, dapat may ganyan eh. Ganyan dapat ang ating bansa para maiwasan nating umangkat. Katulad niyan, bakit mo kailangan umangkat ng bigas sa Taiwan, sa Vietnam, sa China, kung meron naman tayong palayan? Sana hindi ubusin ni Villar yung kalupaan. Di ba? Ipaikot-ikot na lang natin yung sarili nating produkto. Bakit mo kailangan bumili ng fluorescent kung meron namang Pilipino na inventor ng fluorescent? Bakit mo kailangan bumili ng sasakyan ng di gasolina kung meron namang Pilipino na ka-imbento ng tubig lang ang nilalagay? Bakit mo kailangan bumili ng TV kung meron namang imbento ang Pilipinas na TV? Bakit ka bumili ng jeep na meron namang armak? Ganun dapat. Bakit mo kailangan bumili ng computer kung ang Pilipino kahit walang computer nakakagamit naman kasi may cellphone? Bakit ka bibili ng CCTV kung ang mga chismosa sa kanto ninyo ay advanced pa kaysa sa CCTV? Di ba? Mapapakinabangan ng ating bansa ang sarili nating likha. Di ba? Tangkilikin natin ang sariling atin. Bakit kailangan natin pumunta ng Malaysia at akyat sa bundok kung meron naman tayong Mount Kanlaon? Bakit natin kailangan pumunta ng Singapore kung meron naman tayong Manila Bay? Di ba? Bakit mo kailangan bibili ng CCTV na mahal at umiikot at tumutunog kung meron naman mga chismosa sa kanto na alam na nila ang totoo? Di ba? Bakit kailangan mo pang bumili ng x-ray kung ang chismis pa lang ng kapitbahay mo advance pa sa resulta ng x-ray mo? Tangkilikin natin ang sariling atin. Di ba? Ganun yan, katotoo. Bakit mo kailangan bumili ng Biblia kung meron namang pari sa atin na sumali sa politika? Bakit kailangan mong bumili ng relihiyon? Magpatayo ka ng simbahan sa ibang bansa. Kung meron namang maraming relihiyon sa Pilipinas, nagkakagulo pa nga yung iba eh. Di ba? Tangkilikin natin ang sariling atin. Dapat ganun, no? Dapat sabi ko sa inyo mga kababayan eh. Di ba? Ay, inakyat niya halos lahat ng taripa para sa mga imports kasama na ang galing sa Pilipinas. Para nga sa Pilipinas, nilagay ang taripa sa 17%. Ito po, simula sa April 9. Sa ngayon kasi, iba-iba po ang taripa ng Philippine exports. Depende po sa produkto. Ang taripa para sa mga produktong Pilipino, nag-average po ng mga 9.6% sa matotal. 9.6% para sa agricultural products at 5.5% naman para sa mga non-agricultural. Sa lagay na yan, malit pa ang pinakaw sa atin. Nasa 17% nga yung taripa sa produktong Pilipino simula April 9, bagay daw na magkakaroon ng moderate impact sa ating ekonomiya. Pangalawa po tayo sa pinakamababa sa Asia, ang Singapore kasi ay nasa 10% yung taripang pinakaw. Tignan mo, ang Singapore 10% lang, ang Pilipinas 17%, pero yung the rest, yung Cambodia, Vietnam, 49, 46, ang Thailand, 36, 34 ang China, ang Taiwan, 32, ang Indonesia, South Korea, 25, ang 24 ang Malaysia. So, Philippines at Singapore ang pinakamababa. Bakit? Kasi, alam niyo kung bakit mababa ang Philippines at Singapore. Ito po kasi yan. Ang Philippines at Singapore kasi, open country, wala kasing visa.
Oh, at the rest, wala namang mga visa yung iba. Kaso ang problema lang kasi, party ng China eh. Hindi naman tayo China. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang West Philippine Sea, nasa mapa na. Marcolita, how are you? Mananalo ka pa ba? Marcolita, how are you? 10% Singapore, nagreklamo na sila. Diba? Tayo pa kaya na 17. How much more pa yung 49? Diba? Marcolita, kumusta ka na? Mananalo ka pa ba? Opo. Sabi mo noon, inaway mo pa ang Commodore. Naguni-guni lang ng Pilipino ang West Philippine Sea. Ano ang iyong masasabi? Mananalo ka pa ba? Lolo mo. Sabi ni Enrile, huwag kayong magpaniwala. Mas matanda ako kaysa sa kanila. Papunta pa sala. Tapos na akong mag-ML. Sabi ni Enrile, huwag kayong maniwala sa mga yan. Mas matanda ako kaysa kanila. Naglalaro pa lang sila. Ako, naka-savage na. So yun lang mga kababayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Actually, pabor ako sa tariff war na ginawa ni Donald Trump. Bakit? Para makabawi naman tayo sa ating bansa. Kasi ang daming produkto natin na hindi napapakinabangan ng sariling tao. Katulad sa damit kong ito. Isa ito sa patunay na produkto ng sarili natin. Bakit? Ito po ay gawa sa abaka actually nakita ko sa TikTok, made in Marikina po ito. Nakalagay Pilipinas. So, hindi po ito gawang Singapore. Hindi po ito gawang Amerika. Kasi ang Amerika, never naman sila gagawa ng Pilipinas na jersey. Malamang ang gagawin nila dyan, Lakers, Golden States. Di ba? Ito po ay Pilipinas. Tangkilikin natin ang sariling atin.